So, yun po, bago po tayo, bro, isang verse po muna, bro. Yun. Ang topic natin, di ba, praying 5G. Kapag sinabi mong 5G, anong pumapasok sa isip mo? Pray, mabilis, di ba? Mabilis, di ba? Sino ba dito yung gumagamit ng mga 4G o yung mga 3G po? Wala na phase out na yon, di ba? Kasi from time to time, di ba, nag-upgrade tayo. At saka hindi talaga, susunod nga yan, baka ano na yan, 6G na. Diba? So, iPhone 20, anong iPhone ba yan? iPhone 16. Susunod, iPhone 100 na, di ba? Ayun, so, pero yung sinasabi ko pa yun, diba? 5G, when you say 5G kasi di ba signal siya, di ba? Signal. We use 5G on our devices para mag-communicate, diba? Communicate to loved ones and friends. Yung dati nga, di ba? Kasi dati yung mga nasa abroad pa nga, ang ginagamit pala tumawag sa Pilipinas, yung card pa nga, yung pinapasak doon sa green phone. Siyempre hindi na yun inabutan ng mga religion yung katulad ko. Joke na, abroad ko yun. Yun kasi dati, ano pa yun eh, yung parang yung cellphone na yung dinosaur, yung magaganyan-ganyan. Yung dinosaur tawag ko dun eh. Dinosaur na phone, Garaki phone, well, tawag na doon. Wala pa doon, hindi pa uso dati yung video call, di ba? Yung gano'n. Pero ngayon, napaka-convenient na lahat, di ba? Anytime, anywhere, basta mayroong signal. Basta mayroong signal, di ba? Kapag hindi naman magkakasignal kapag nandito sa bundok, di ba? Nandito sa lublo. Basta mayroong signal. So, yun po. So, yung binigay ng text sa atin ng Panginoon. Sabi dito, in James 5:16 or sa Tagalog, sabi dito. Pag-unahin mo na yung English kasi yung iba kasi hindi nakaka-edit ng Tagalog. So, sabi dito, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Yung pinakahuling part doon, yung gusto kong tandaan yun, diba? The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sa Tagalog, sabi dyan, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng tao, matuwid. So, yun po, ipagpanalangin po natin yung text. Mayroon po muna tayo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, sa araw na ito, Panginoon, na tinipon mo kami, Panginoon. Once again, despite sa napakahabang week, sa napaka-busy na week, sa napakalamig na week, Lord, salamat sa protection mo, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa habag mo na nakakatayo pa kami, pagpatuloy pa kami na makaabot sa iyo, Panginoon. Lord, abutin mo ang bawat isa, Panginoon, sa bawat isa. Alam kong may mga pinagdadaraanan, may mga dinadala-dala, Panginoon, O Lord. But Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, Lord, tanggalin niyo po, Panginoon, yung mga sagabal sa bawat isa, yung mga kabigatan ng bawat isa na makapakinig sila sa inyong mga salita, Lord. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, wala akong alam, Panginoon, bobo ako sa salita mo, Panginoon. Gawin mga salita mo lang yung mamatawi sa aking mga labi, Panginoon, Lord. At Lord, ikaw lang makita at marinig sa hapon ito, Panginoon. Lord, pinigay na namin yung katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. At Lord, at natitira pang mga oras sa araw na ito, Panginoon, kayo na pong bahala, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, makakaupo na po lahat. So, sabi doon sa text, di ba, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kasi, alam ko naman lahat tayo nananalangin, di ba? Pero, sometimes, alam ko, mayroon kayo or dumaan din kayo sa mga pagkakataon na, bro, ipag-pray mo naman ako. Di ba? Hindi man nasasabi natin yun, di ba? Or sis, ipag-pray mo naman ako. Kasi, alam natin, parang sa sarili natin, parang, parang, hindi naman sa karapat-dapat ako mag-pray, pero, parang mas pakiramdam mo na pakinggan yung prayer mo kapag ibang tao yung nagpanalangin sa iyo, di ba? Kagaya ng sa church, di ba? Sa mga prayer warriors, di ba? Yung mga pastoran natin kasi sila yung talagang masasabi mo talagang malapit sa Lord, na talagang malakas yung signal nila ba? Kaya nga 5G, di ba? Kasi kung tayo lang siguro nakakapag-pray tayo pero may mga kasi tayo, alam natin, aminin natin sa sarili natin na may mga pagkakataon na nahihiya tayong lumapit sa Lord. O nahihiya tayong humingi kung may mga hinihingi tayo sa Lord. Kasi feeling mo parang hindi ka worthy para doon sa hinihingi mo. Or minsan, ako rin, napagdaan ko rin yan na ako hingi na lang, ako nang hingi. Magpasalamat ka rin pa minsan, di ba? Hindi puro hingi. Kasi
sabi nga doon sa nabanggit na kapatid natin kanina, di ba? Ang pag-pray, hindi mo pa man yan binabanggit sa Lord or hindi po man yan inilalapit sa Lord, eh talagang alam niya na yan, di ba? Hindi ko pa man nagsalita dyan. Alam na ng Lord yung anong gusto mong hilingin sa Kanya. So, by the way, to start with, di ba? What is prayer, di ba? What is prayer or praying? Diba? Sabi dito, kay Encyclopedia, in reference lang sa Google. What is prayer, di ba? Our communication line to God, di ba? Communication line, di ba? Yun yung parang ano natin ba? Kung sa atin, di ba? May cellphone tayo, nakapag-communicate tayo sa loved ones natin. Kung indirectly, di ba, cellphone. Kung directly, pwede mo nang kausapin, communication, to sa cellphone or sa internet, pwede. Pero, prayer, di ba? Kasi God is a spirit, hindi natin siya nakikita, di ba? Pero alam natin na God is everywhere, di ba? Kapag talagang nagpipray tayo ng talagang taos puso at kaimtim, alam natin na narinig tayo ng Lord. Sinasabi dito na praying is, sabi dito, prayer is a means of developing a personal relationship with God. It is our way to communicate. Ano yung pinaka-word na yun? Communicate. With God. We believe that it is through prayer that God's grace and guidance are given. And we may also think of prayer as a two-way communication that gives comfort. As God is listening, di ba, alam natin nakikinig ang Lord. And may manifest answers to our pleading and personal requests, di ba? Two-way kasi, di ba, nakikinig ang Lord at saka tumutugon sa prayer, di ba? Nakikinig at saka tumutugon. Di ba, sabi ko nga kanina, di ba, hindi tayo nagbibigay sa Lord kasi tayo yung binibigyan eh. Tayo ay nagbabalik ng sa Lord. Kasi yung sabi natin na kahit nga lang sa pagising mo sa umaga, di ba? Yung paghinga mo, saan ba galing yan? Di ba? Libre ang paghinga, di ba? Libre ang pagtulog, mahibig na tulog. Pero sino nagpro-provide yan, di ba? Hindi mo yan mapibili, hindi yan binibili ng pera. Ang Lord lang yung nagpro-provide noon, di ba? So yung kahinanganan o kapayapaan, for example, mayaman ka, maraming mga mayaman talaga, di ba? Mayaman sa salapi, pero hindi sila peaceful ba? Hindi sila at peace, di ba? Iniisip kasi nila, hindi sila makatulog ng mahiming kasi baka may magnakaw sa ball, di ba? Yung iniisip nila ba, hindi sila makatulog kasi baka may pumasok sa bahay nila or minsan yung bahay, minsan pa dami ng bodyguards kasi takot silang baka mayroong ano sa kanila ba, mang hold up ba o ano. Wala silang kapayapaan, di ba? Wala silang kapayapaan, titingnan nyo. Kasi mayaman nga sila, nabibili na kung ano gusto nila, pero wala silang peace. Tayo, di ba? Hindi naman tayo ganun kayaman, pero nag-enjoy tayo sa buhay, di ba? Nakakagalaw tayo more freely, di ba? At saka kahit sa konting ano lang, ganito, masaya na tayo, mababaw yung kaligayahan natin ba? Ay, ako lang pala yun. Kasi kung ikaw yung tipo ng taong ano, yung mahirap ipasahin, di ba? Mahirap yun, di ba? Mahirap. At saka wala ka masyadong kaibigan, di ba? Ang gusto niya ba loner, di ba? Hindi naman ano, di ba? Pangit yun. So, balik tayo dun sa prayer, di ba? Kaibigan na yung sa sinasabi dun kasi, the prayer of a righteous person, di ba? May mga kaibigan tayo or may mga kilala tayo, lalo na sa church na napagsasabihan natin minsan na i-pray mo naman ako brother, i-pray mo ako kasi may nararamdaman ako or mayroon akong pinagdadaanan, di ba? May mga times na napapahintulot tayo sa gano'n. So, prayer of a righteous person. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa... Alam ko, kapag hihingi ka ng prayer, hindi ka naman lalapit doon sa taong hindi mananampalataya, di ba? O hindi na naniniwala sa Lord. Siyempre, doon ka lalapit sa naniniwala sa Lord kasi nagdadasal ka sa Lord, eh dapat ipinagdadasal mo, matugon din yung mga pinapanalangin mo. So, yun, a prayer of a righteous person is powerful and effective. Sa righteous person. Alam ka namang humingi ka ng prayer doon sa rapist, di ba? sa drug addict, di ba? Hindi naman yung nagdadasal, di ba? Baka saksakin ko pa doon. Pa-pray naman dyan bro, oh, ito sa'yo. Yan, so, yun yung importance ng prayer. So, pasok tayo dun sa 5G. Bakit kasi 5G? Kasi related sa prayer, kasi communication, di ba? So, pinaisip sa akin ng Lord, what are the 5Gs of prayer? So, 5Gs of prayer. 5 yan na, tandaan niyo yung 5 yan. Mas short lang naman yung turo sa umagang ito. Pero sana, di ba, kausapin tayo ng Lord. First, dun sa G is God. Siyempre, sino ba yung pinapanalahinan natin? So, di ba, He is the main subject of prayer. Di ba? Sabi dito, the essence of personally talking to God and importance of feeling His presence while praying, di ba?
Sabi doon din na prayer is meaningless without His presence. Yung nagsasalita ka lang na pasensya, di ba? Pasensya doon sa kung may matatamaan ako yung repetitive prayer na parang memorize mo na yung prayer, parang wala sa puso mo ba? Na ama namin, kaya na, kasi memorize mo na siya na yun na yung nakasanayan mo. Wala siyang, parang walang essence ba? Na buti pa yung prayer na kahit short lang yan, pero talagang bukal sa loob mo at bukal sa puso. So sabi doon, so tandaan nyo, hindi naman yan maka-question na siya talaga yung pinaka subject ng prayer, G, di ba? 5G, first G is God. So yun po. Second G is the goodness of God. So may intermission konti. Bro, ipaligay natin yung ano. Battery 90%. Connected to PIPOI and iPhone. Sabay niyo muna yung kanta kung gusto niyo sabay. Goodness of God. Konti lang naman yan. Kasi G, second G kasi is goodness. Diba? Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness
God. Pero mapapansin nyo, di ba? First is na G si God. Pero sa pangalawa, nandun pa rin si Lord, di ba? Goodness of God, di ba? Kasi doon sa kanta, kung papapansin, from the moment that I wake up until I lay my head, di ba? Ibig sabihin, mula sa pagising ko sa umaga hanggang sa pagtulog ko sa gabi, di ba? Talagang napakabait naman talaga ng Lord, di ba? Nakagising pa tayo. Salamat sa Lord, mamayang gabi makakatulog pa tayo, di ba? Mabait ang Lord, di ba? At siya lang naman talaga yung mabait, di ba? Sabi lagi sa atin ng mga pastor, di ba? Na may mga tao mabait sa atin para sa atin, pero pinapaalala sa atin na ang Lord lang talaga mabait. Kasi hindi naman babait yung isang tao kung wala siyang Lord, di ba? Kasi kung wala yung Lord na nagpapabait dun sa tao, hindi talaga siya babait. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na naging mabait tayo kasi dahil sa atin lang, di ba? Ano pa rin yun, habag pa rin yun at saka grace ng Lord na naging mabait tayo. Kasi nung nakikilala tayo sa Lord, di ba, unti-unti tayong nagbabago na mayroon tayong mga kinagawayan before na naiiwasan natin, di ba? Yung mga nag-inom, yung paninigarilyo, yung kahit hindi lang doon sa bisyo, yung kahit mga masamang gawi lang. For example, isa kang Marites clan, di ba? May members ka ng Marites clan, di ba? Ano rin kasi yun, di ba? Masama rin yun, di ba? Kasi nasa Revelation din yun nasa Revelation din sa nabagit din kasi sa Bible na lahat ng mga magnanakaw, di ba, nakikiapid, mga chismosa ay pupunta doon sa dagatang apoy. So, ibig sabihin kasali yung chismosa, di ba? Kasi naninihirang puri yun kasi hindi naman talaga maganda yun, di ba? At saka yung sinungaling, di ba? Kahit yung sinungaling na sabihin mo yung nagsisinungaling ka para pagtakpan yung isa, para mailigtas yung isa, sabihin mo white lies, di ba? Ang white lies, walang color yan, di ba? Maliit o malaki, parehong lang, di ba? Yung pagnanakaw, di ba, piso or 1,000,000 man yan, pareho din yan. So, the act itself, di ba, yung pagnanakaw, yung paggawa ng masama is pareho sa paningin ng Diyos. Hindi, walang impartiality ang Panginoon. So, pangalawa, di ba, goodness of God. So, mabait ang Lord. Yun po, so good ang Lord. Kasi nandito tayo lahat di ba? Na tayo, parang nabiyayaan tayo ng Lord na maka-attend sa gawain. So, pangalawa, goodness of God. Ano yung una ulit? Una is God. Pangalawa is goodness of God. Yung pangatlo naman is generosity of God. Di ba? Generosity, kapag sinabi mong generous hospital, hindi iba yun. Generous, Governor Generosa, iba rin yun, di ba? Generous. Kapag sinabi mong generous is mapagbigay, di ba? Mapagbigay, generous, di ba? So, sabi doon is generosity of God. Pangatlo, He provides for our needs even without asking, di ba? Yung sinasabi ko ano yung simpleng, kapag hindi binigay ni Lord yung paginga, wala ka na ngayon, di ba? Kaya napaka-generous ng Lord. Yun, di ba, yung trabaho natin, meron tayong trabaho, nasa Japan tayo, di ba, kahit minsan, may sa atin minsan nagreklamo na may maliit yung sahod ko, wala akong OT, ganyan. Bigyan ka ng katakot-takot ng OT, magreklamo ka na naman, di ba? Totoo yun, kasi ganun nangyari na yun sa akin dati nung trade ako na nagreklamo ko, wala akong OT, yan, binigyan ako ng OT ng kumitso ko, at yan to rin, nagreklamo, pwede mo. Or minsan, di ba, humingi ka ng night shift kasi naiingit tayo kasi minsan sa mga kasama natin na laki-laki. Yan kasi nagkukumpare kasi ng sahod. Bakit kasi nagkukumpare kayo ng sahod, di ba? Actually sa Japan, di ba, yan, parang pangit yun na etiquette or hindi sa kanila, sa business manner sa kanila na naglalatagan kayo ng sweldo, nagtatanungan. Hindi yun sa Japanese culture, sa business culture. Nasa atin lang kasi may kasi tayo magyabang o mag-iingit, di ba? Tatanungin magkano sahod. Yun sabi doon. So, sabi doon sa Philippians 4:19, hindi nakasulat yung text ako na lang magbabasa mo. Sabi sa Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, di ba? Di ba, kahit hindi pa tayo humingi, di ba? Ibibigay talaga ng Lord yan, di ba? Pero, higit pa kasi yung ibibigay ng Lord kapag nagtiwala ka sa Lord na kayang ibigay ng Lord yung hinihingi mo, di ba? Sabi doon sa
laging sinasabi na, di ba, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Huwag mong subukan ng Lord, di ba? Ibalik mo yung dapat sa Lord. Huwag mong subukan ng Lord kasi kung sinubukan mo talaga at bubuksan niya yung durungawan ng langit, ibubuhos yung pagpapala sa iyo. Kasi minsan nag-hesitate tayo sa pagbibigay sa Lord kasi sayang yung 1,000 ko, sayang yung pabili ko na to ng pabili ko na to ng sale doon sa Traya. Minsan kasi ganun naghihinayang kasi tayo na ganito. Nanghihinayang ka doon sa 1,000 ngayon yung sa hininga lang na binigay sila Lord, hindi ka pa nanghihinayang. Parang napaka-contrasting ba? Napaka-contrasting na yun, di ba, healthy ka, hindi ka nagkakasakit. Hindi yun mababayaran ng pera, di ba? O, paano kapag pinagkasakit ka ng Lord, katakot-takot pa yung mababayaran mo na bill sa hospital, di ba? So, yun, ano tayo ba, kapag nagbibigay sa Lord, nagbibigay or nagbabalik tayo sa Lord, huwag natin iisipin na saan tayo magagamit itong ganito. Doon pa lang nagkakasala ka na yung isip mo di ba? Sabi nga, di ba, ang Lord ay nakakita sa puso natin, di ba? Huwag ka na lang magbigay kung ganun na yung thinking mo. Kasi mas lalo ka pang sa Lord. Yan po. And then, sabi dito sa pangalawa, God provides for birds and animals of the fields, di ba? Sino pa nagpapakain sa mga hayop, yung mga hayop dyan, di ba? Tayo ba, binibigyan nyo ba? Hindi, di ba? Ang Lord yung nagbibigay sa pagkain, di ba? Sa mga hayop, di ba? Dami-daming hayop sa mundo, sa mga isla sa dagat. Imagine mo yun, di ba? Ang supply ng feeds ng pagkain sa dagat sa hayop. Ay mga isla doon sa dagat kung mayroong nagpapakain ba talaga, di ba? Isipin niyo yun, di ba? Sino kung mayroong nagpapakain na tao, na literal ha? Pero ang Lord yun ang provide, di ba? Kasi siya nga yung great provider, di ba? Yung mga hayop nga, hindi nga sila ng problema yung sa mga kakainin nila. Tayo, di ba? Masyado tayong worldly yung ano kakainin ko mamaya, anong susuot ko mamaya, yung magkano ipapadala ko sa Pilipinas, di ba? Ganun masyado na tayong world. Compare mo dun sa mga ibon. Hindi naman kasi ibon sensei. Sa'yo, ibon, wala naman akong pagpapala, bakit mo i-compare sa ibon, di ba? Pero I mean, ano lang yun, parang rhetoric lang ba na basahin ko muna sa Matthew 6:26-27, di ba? Look at the birds in the air, di ba? They don't plant or harvest or store food in barns, but your heavenly Father feeds them. And you know that you are worth much more than the birds. Sino ba mas malaga, yung ibon o ikaw? Di ba? Siyempre tayo, mas mahalaga tayo, di ba? Kaya ginawa tayo ng Lord na kawangis na, di ba? Special tayo, di ba? Kaya bakit ka nag-worry, di ba? And you know that you are worth much more than the birds. You cannot add any time to your life by worrying about it. Ibig sabihin, sa pagproblema mo ng problema, hindi naman haba yung buhay mo. Mas lalo pa nga umiiksi ka, na-stress ka, di ba? So pag-aalala, sa pag-aalala mo, di ba? Hindi humahaba yung buhay mo. Instead, umiiksi pa. So, huwag tayo masyadong, mag-alala sa mga kain-kainin natin. Basta talaga lang na iasa natin sa Lord na Lord, mag-provide. Hindi naman sa sinasabi ko na umasa ka na hindi ka na magtrabaho. Doon ka na sa bahay na, Lord, mag-provide ka na, nanalahin ka na lagi. Iba rin yun, di ba? Kasi yung pananampalatayang walang gawa, kailangan mo rin ang gawa, di ba? So, hindi sa ganong level na mag-ano ka, yung mag-pray ka na lang na mag-pray na, Lord, bigyan mo ako. Wala ka namang ginagawa. Naghiga ka, nakapray ka, Lord, bigyan mo ako. Hindi naman mahulog dun sa kisabi mo yung pagkain, di ba? So, oh, Lord, make me healthy. Hindi naman make me healthy, pero doon ka lang sa kwarto mo, hindi ka naman nag-exercise, di ba? Paano yun? Oh, Lord, make me healthy, pero kumakain ka naman ng mga junk foods, di ba? Paano ba? I mean, nagpipray tayo para bigyan tayo ng wisdom ng Lord sa mga decisions sa buhay, financial aspect, di ba? How to spend our money, how to save, di ba? Yung mga sa kakainin natin. So, yung hinihingi natin is nagpipray tayo para may wisdom tayo. Kasi given naman na pinaprovide talaga ng Lord yung mga bagay. Hingin lang natin sa Lord na magkaroon tayo ng wisdom. So, lalo sa mga decision making. Then, sabi doon sa Matthew 5:44-45, God provides, naulit ko lang, sorry. Yun po. Hindi ko nasulat dyan, bro, mali. Pero, di ba, God provides for it without asking. God provides for the birds and animals of the fields. And last dito is, God provides rain to both sinners and believers with no impartiality, di ba? Sa atin, mga mananampalataya, mayroon din mga hindi nananampalataya. Hindi pareho namang umuulan sa pareho, di ba? Pareho namang umaaraw, sabi dito.
sa 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. So, isabihin, the Lord is not partial. Kasi nagbibigay naman talaga ang Lord, di ba? Kahit sa atin, nananapatay, sa mga makasalanan, sa mga matutuwid, pareho yung treatment ng Lord. Kaya wag mong ipanalangin yung kaaway mo na bigyan ka sana ng ganito na sakit, di ba? Or ipanalangin mo na mapahamak. Sinasabi nga dito, di ba? Ngunit ipanalangin mo yung mga umuusig sa iyo, di ba? Instead na ipanalangin mo, habang ka dun sa mga ginagawa nila na kasi minsan kasi gusto nating gumanti ba na hindi nga tayo ang dapat gumanti, ang Lord nga ang gaganti. Pero hindi yung true na ipapanalangin mo na sana ikaw ano ka ganyan. Di ba? Ano yung parang napaka-contrasting din sa pananampalataya mo. So, yun po ang sinasabi doon. Then, pang-apat po, una, review mo tayo. First na G is God. Pangalawa is goodness of God. Then, pangatlo is generosity of God. Then, pang-apat po is greatness of God. Di ba? Kinata natin, di ba? God is great, di ba? Ang dami nag-cite lang kasi ako ng mga kukunting mga examples verses sa Bible na masabi natin great, napaka-great ng Panginoon. First is doon sa prayer of Elijah for the widow's son. Ewan ko kung familiar kayo doon sa binuhay ni Elias ang anak ng Juda, di ba? Sorry sa Bible na pinatira kasi si Elijah doon sa bahay kasi wala siyang matirhan. Pero na ano na yun, parang na-prophesy na may darating siya doon sa bahay ng widow, di ba? Yung nagkukulang ng flour, nagkukulang yung oil, yung sisidlan na nag-aalala yung mag-ina na may bisita pa tayo, di ba? Humingi kasi si Elijah ng pakainin niyo ako, o painumin ba yun, sabi niya. Pero sabi nung mag-ina, or nanay pala is, ibibigay pa natin ito na nga lang natitira, di ba? Sabi niya, yung kakarampot na oil at saka harina para ipagluto. Kung ipagluluto niya yung prophet ng Lord, si Elijah, which is prophet is righteous, di ba? Prophet is, di ba? Righteous person. Kung ipagluluto niya yan, ano na matitira dun sa mag-ina, wala silang kakainin. Pero, sa habag ng Lord, di ba? Kasi, sabi ni Elijah, ay maniwala ka lang kasi at sa ang Lord na mag-provide. So talaga naman nag-provide ng Lord, di ba? Punong-puno yung jar of oil niya. Hindi na ubos-ubos yung harina. Pero ang sinasabi dito na greatest of God, isa ba yung great? Yun kasi nag-miracle ng Lord, di ba? Pinuno yung sisila nila ng oil. Pero basahin ko muna doon yung binuhay ni Elias, anak ng Byuda. Kasi there came a time na nagkasakit yung anak ng Byuda na pinag-i-stayhan ni Elijah. Parang border si Elijah doon sa bahay ng widow yun. Kasi yung mga prophet or lalo yung mga disciples before, di ba kasi nag-ano sila para to spread the word. Pero Old Testament kasi ito. Nakituloy or nakitira kasi yun nga, to spread the word of the Lord. Pero sa story na ito, iba naman po. Basahin ko po na dito, binuhay ni Elias ang anak ng Byuda. Sa 17, sabi dito, hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng Byuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. So, namatay na yung bata. 18, kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit niyo sa akin? Lingkod ng Diyos, di ba? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? 19, akin na ang bata, sabi ni Elias, di ba? At kinuha niya ang bata, ipinanhik sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan. 20, at nanalangin. So, nanalangin si Elias. So, yung praying nga, di ba? Papanalangin. Sabi na, nanalangin si Elias. At saka, isasabihin natin, can we consider Elijah as a righteous person? Siyempre, kasi prophet siya ng Lord, di ba? Righteous siya. So sabi dito, talangit at pinalangin niya sa Diyos. Ito ba, at nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin? Kasi di ba pinatira nga siya doon sa bahay? Di ba? Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin? 21, 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muling ninyong buhayin ang batang ito. 22, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. So, inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina
Saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. At sumagot ang babae, "Tsak ko nga ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos." At nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Ibig sabihin, di ba? Kulang lang talaga ng faith yung nanay. Ibig sabihin, talaga grabe yung magagawa ng isang righteous person na nananalangin sa Lord, di ba? Nabuhay yung anak ng bata. At saka yun yung testimony, di ba, nakita na witness ng babae na talagang sa Lord nga talaga yung prophet na pinadala. Kasi nabuhay yung bata eh, di ba? Yun po, yung isa, di ba, great. Great yung Lord kasi kaya niyang bumuhay ng mapatay, di ba? Pangalawa, prayer of Joshua for the sun to stand still. Hindi ko lang alam kung familiar kayo dun sa story. Yung talagang naglalaban sila, parang may gera ito eh, di ba? Hiniling ni Joshua na, Lord, ipatigil mo yung araw para manalo sila dun sa sa war. So basahin ko saglit ha. Joshua 10:12-5. Tumigil ang araw at ang buwan. Nung araw na ang mga sa Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreo, nagkipag-usap si Joshua kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na narinig ng buong bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ailon. 13. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Joshua? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Kailan ba'y hindi pa nangyari at hindi muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel? So, di ba? Ano yung kapangyarihan ng taong matuwid, di ba? Nakikinig yung Lord, di ba? Nakikinig sa Lord no request ng taong yun, di ba? Subukan mo nga, Brother Lloyd, mag-pray na patigilin yung Traffic sa EDSA. di ba? Grabe yung nangyari, di ba? Kasi pinatigil niya yung buwan at saka araw para lang tumigil ka. Talagang grabe yung greatest ng Panginoon. Sige Buloy. Papasok ako ng ABS. Pero, di ba, kay Sim natin, di ba, grabe yung, ano ba, ng Panginoon, yung parang habag or grace or talagang, tagyan? Favor pala, favor. Yung favor niya sa mga taong righteous, di ba? Kapag sila yung nanalangin, talagang tiyak na mayroong kasagutan, di ba? So, yun po. Panghuli doon sa greatest of God is Elijah and the prophets of Baal defeated. In 1 Kings 18:22 and yan, pababasahin ko po ulit. So, just a preview, di ba? Yan yung parang nagko-comparean sila na ang dami-daming prophet ni Baal, 400 something ba yun? Or gano'n. And then si Elijah naman, siya lang isa, di ba? Ang request niya is, di ba, susunugin yung offering, di ba? Kung sino ba talaga yung totoong Diyos, di ba? Ang dami-dami yung prophet nung, di ba, 400 plus, siya lang mag-isa. Then, kung may tutugon at masusunog yung offering, di ba, yun yung totoong Diyos. Di ba? Yun yung parang contest nila doon, or pinapatunayan. Basahin ko na lang po muna. Elijah and the prophets of Baal defeated. Di ba? 22, muli nagsalita si Elias. Si Elijah pa rin yung nandito sa text na to. Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450, 450 nga ito eh, ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rin plito ng 2 toro, hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay gatayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. Then sa 36 sabi dito, nang ikatlo na ang hapon, mag-aalas 3 na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel, at ako ay iyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. 37, pakinggan po ninyo ako Yahweh upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. 38, noon di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatinaba sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos. Si Yahweh lang ang Diyos, di ba? Kinat doon yung story ng mga prophet ni Baal. Kasi 400 yun sila eh, nag-offer sila. Kaalam ng dasal nila, kahit anong dasal nila, walang bumabang apoy. So,
turn na nun ni Elijah na mag-pray sa Lord na magpababa na apoy, di ba? Isipin niyo, hindi lang yung offering yung natupok, pati bato, di ba? Pati bato, nasa sunog ba ang bato, di ba? Hindi, di ba? Pati yung mga tubig inatuyo. So talagang napaka-great ng Panginoon. So, isipin niyo yung parang, yung may kapangyarihan ka, kasi favored ka ng Lord eh. Pwede kang mag-request na kung ano mong gustong i-request sa Lord, di ba? Kung ganitong request nga, talagang napaka-imposible na to, napaka-imposible. Di ba? Pero yung pananampalataya, sinasabi na yung faith that can move mountains, di ba? Yung makapagpatigil sa hangin, yung makapag-cast out ng demons, o makapagpagaling na may sakit, di ba? Yun is, hindi lahat ng tao kaya gawin yun, di ba? Yung mga kinhabangan lang, at masasabi talaga natin yung righteous na naniniwala sa Lord. Kaya, minsan, di ba, nag-aaral tayo, nag-ask tayo ng prayer, nakagalingan or healing, di ba? At pa-pray naman po, brother, sister, or pastora na may pinagdadaanan yung anak ko, or may pinagdadaanan yung kapatid ko, or may pinagdadaanan ako ngayon, di ba? Totoo talaga, masasabi ko talaga na totoo na mayroong talagang power yung prayer ng righteous person. Minsan, hindi natin nararamdaman kasi hindi ka naniniwala kasi hindi mo kiniklaim na pagaling na or tinupad na ng Lord yung hinihiling natin. Kasi minsan doon tayo na nadadayo ng kaaway, na humihiling tayo sa Lord, pero minsan sa atin tayo pa yung nagda-doubt. Effective naman yung prayer ng taong hiningan natin ng prayer or yung righteous person na nag-pray para sa atin. Pero ikaw mismo, sarili mo, parang hindi ka fully committed doon sa prayer na ni-request mo. Kaya hindi siya na-answer. So, yun po, sabi doon. So, number 4, review tayo bago yung panghuli na eh. Malapit na, kain na tayo. Yun pa, first is 5G is God. Diba? Second is the goodness of God. Pangatlo is generosity of God. Pangapat is greatness of God. And panghuli naman is gratefulness to God. So, when you say gratefulness, diba? Praying in thanksgiving for all the goodness, generosity, and greatness of God in our life. So, it sums up everything, diba? Gratefulness. Kasi, hindi mo naman pwedeng sa'yo lang, hindi ka magpasalamat sa ginawa ng Lord. Kasi, parang masasabi wala ka utang na loob, diba? Gratefulness kasi, talagang naman talaga dapat ipagpasalamat lahat, mabuti man or may masama mang nangyari sa iyo, ipagpasalamat mo pa rin sa Lord 'yon, di ba? Kasi in everything, di ba? Sabi daw, give thanks to the Lord. Yung sinasabi doon. May napahinulot ka man sa masama or sa mabuti or 'yon. Napahinulot ka man sa masama, pero take in a positive way na yung masamang 'yon, siguro ginamit ng Panginoon para i-divert ka sa mas mabuti pang plano ng Lord sa buhay mo. So, not all the time na negative. Kapag negative ka kasi lagi, wala na. Negative na talaga ang pupuntahan mo kasi kiniklaim mo na negative yun eh, di ba? May Diyos tayo at saka paniwalaan natin na kaya ng Diyos na baguhin yung sitwasyon sa buhay natin. So, yun lang po. Maraming salamat po sa Lord. At po, bago tayo magtapos, parang konting sharing, di ba? Sharing, ano yung natutunan natin sa turo ng Lord or kung may gusto kang testimony or may gusto kang sabihin, anything na gusto nyong sabihin, makikinig naman kami. Huwag kayong mag-alala, hindi namin i-dismiss sa labas. Yan po. Ay, si Brother Joshua. Praise God, nakakatuwa ang Panginoon. 5G. Pag tinanong natin, pag nakita natin yung 5G na yan, it's about connection. It's about connection. Saan ba dapat nakakonect ang isang Kristiyano? Amen. Yun yung pinaka dapat natin i-aim as a Christian. Faith natin ay nasa Panginoon. At dapat hindi yun mawala. Mahirap mawalan talaga ng faith or bumaba yung faith. Kumbaga hindi siya, kasi dapat ang isang Kristiyano hindi stagnant eh. Huwag tayo maging stagnant. Kailangan tayo, meron tayong eagerness na, kasi yun ang sabi ng Lord eh. Go to the world and preach the word of God. Kaya kailangan natin ng lakas ng loob. Although talagang mahirap mag-isang Kristiyano, di ba?
merong pag-uusig, merong mga bagay na gusto mong gawin na bawal sa Panginoon. Minsan, maraming dawag eh. Alam niyo ba yung dawag? Maraming encouragement sa, lalo pat malapit sa'yo kaibigan. Di ba? Yun minsan, kailangan natin tingnan din yun eh. Sa Christian, kaya saan ba tayo dapat sumama? O sumama man tayo, dapat hindi tayo magpasama. Pwede tayong sumama, huwag lang tayo makisama. Di ba? Ganun isang Kristiyano eh. Mahirap na mag-iisang Kristiyano. Paano natin masasabi? Kasi, personally, I experienced that. Kasi bago ako pumunta dito, talagang ako ay isang musician ng church. Isa akong music coordinator ng church. But, nagbago nung pagdating sa Japan. Madaming challenges. Kasi nag-explore ako eh. Bilang isang Kristiyano rin. Sarap pala mag-umise. Losing lang. Sarap pag hindi. Mga ganun. Kasi mahirap naman talaga maging isang Kristiyano. Pero may assurance tayo sa Lord eh. Magpakatatag tayo sa pananampalataya. Tulungan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ganun ang Panginoon. Ganun mag-encourage. Even si Pablo eh. Nakakulong si Pablo na. Diba? Ini-encourage niya. Nalayo nung ini-encourage niya. Dali mo itong sulat na to. Dali mo to. Kasi nung nais ng Panginoon, ma-share yung gospel. 5G, napakabuti ng Lord. Pag-iisip natin sa umaga, gaano kabuti ang Panginoon. Wala tayong sakit. Malakas tayo, meron tayong trabaho. Sa Lunes, lambaro na naman. Kaya, meron tayong trabaho na ibinigay ng Panginoon. Ganun magbigay ang Panginoon ng biyaya sa mga anak niya. Although kahit hindi naman, kumbaga kahit hindi Kristiyano eh. Tapat ang Lord eh. Ang judge ng Panginoon pantay eh, sa lahat ng tao. Pero yung sabi nga nung sa panalangin ng isang matuwid, eh yun ang talagang kasiyahan ng Panginoon yan eh. Kasi yun naman talagang, yun ang ano natin, kung bakit tayo nabubuhay. Hindi ko lang matandaan yung verse na yun, na yun talagang tungkulin ng mga tao. Kung bakit tayo nabubuhay, ay maglingkod sa Panginoon. At nakakatuwa dahil ang tagal ko bago nakarating dito. Almost silang months ba. Pero salamat sa Panginoon kasi naranasan ko yung conviction. Sabi ko, masyado na ako lumalayo sa dunya. Kumbaga sa wifi ng Panginoon ay malayo ako sa hotspot. Malayo ako sa kumbaga, diba? Mahirap tayo eh. Mahirap pag lumayo sa kunwari, ang Lord. Hindi ako una. Hilit-hilit ko. Lakas ng signal. Kahit anong isang pindot ko lang, sundagan. Pero nung lumayo ako sa Panginoon, sa Panginoon, mahirap na. Hindi mo na kaya mag-pray. Kasi meron ng bumubulo siya. Gagawin mo na lang. Diba? Maraming ganun. Pero, nakakatuwa ang Panginoon. Kasi, even though nagkakasala tayo, even though marami tayong nagagawang kalokohan ba? Pero, yung conviction ng Panginoon bilang isang Kristiyano, natakot ako kasi, alam mo kung bakit ako nakapunta ngayon dito. Natakot ako sa pangalan ng Lord. Kasi ang Lord, pag namalo ang Panginoon, masasaktan ka talaga. Sabi na, anak ka ng Lord, ipapalit lang talaga. Pag pinalo ka talaga ng Panginoon, yan. Sigurado magtatanda ka. Pero huwag na natin hintayin. Share. May malo. Tayo dito. Namamalo ang Panginoon. Sa totoo. Namamalo ang Panginoon. Pero, ang tanong, kaya ba natin? Kung pinalo na tayo ng... Kaya, huwag tayong... Ayun, yung pinaka-insight ko dito sa message ni Brother Brian ay maging connect tayo sa Panginoon. Every time connected, huwag tayong lalayo sa hotspot. Kasi hihina ang ating faith, diba? Yun, praise God kasi yun, first time kong magsalita dito. Mga pang-share na isa. Praise God. Nakatuwa pa yun. Hindi ko alam si Brother Brian dito din na. Si Sam. Kasi nakasama ko sa basketball.
Si ano? Kasi ako nalisod ako. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Yun lang po. Praise God. Salamat po sa Lord, diba? Totoo naman talaga yung sinabi ni Brother Joshua na ang totoo anak ng Lord is pinapalo ka. Kasi mahal ng Lord yung mga anak niya. Kasi kapag hindi ka disiplina ng Lord, papabayaan ka, parang hindi ka niya anak. Kasi pinapabayaan ka na lang na magkasala at saka magpakasawa sa kasalanan. Pero totoo yung sinasabi na mahal ng Lord at saka anak talaga ng Lord yung pinapalo niya. At saka hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. So, kakayanin yan. Basta kapitan tayo sa pagkina po tayo. Salamat at kung may magsisalita po, it's okay. Hanggang 5 naman po tayo. Baka ba nahihilo na kasi? Si Lolo yata kasi laging may ano yun eh, may kamot-kamot. Lagi na ako parang. Lagi na parang. Yun po, so yun, di ba? At saka yung sinasabi lagi, pinapaalala ni Nanay Pastor na importante kasi yung pagtitipon-tipon, di ba? Yung ganito, pagtitipon-tipon, hindi man tayo ganun karami, di ba? Hindi naman kasi paramihan yung aim natin, di ba? Ang talagang aim natin is makakunik sa Lord, di ba? Makakilala sa Lord. Pero hindi mo pwede kasi, hindi mo kaya kasi kunik sa Lord na ikaw lang mag-isa, na magbabasa ka lang sa Bible, manood ka lang sa YouTube. Kailangan mo rin ng kapatiran, di ba? Kasi kailangan mo ng physical na tao na magpag-share, makakausap, mahihinga ng advice, di ba? Malay mo, di ba, yung i-advise mo yung napagdaanan mo kasi magiging kalakasan yun na kapatid mo na nakarinig nung shinare mo. So, yun po, God willing, kasi nabagit pala kanina, kasi yung pagpapanalangin, once a week po kasi every Wednesday morning, meron doon prayer in church every 5:30 a.m. So, hindi naman talaga kayo pinaforce na umatin, pero kung available kayo, kung kaya nyo naman, you can join. Diba? Every morning, Wednesday at 5:30 a.m. Kasi, ano yun, iba kasi talaga yung prayer na sama-sama, na nagpe-prayer ka, na iniiyak sa Panginoon sa umaga. Then, every Friday din, merong chapter reading devotional online sa Zoom, di ba? So, yung mga ganitong gawain, di ba, kahit konting oras lang naman yun, isang oras, o mahaba na minsan 2 oras, di ba, ganyan. So, masaya kasi nakakapag-aaral kayo sa salita ng Diyos, di ba? Hindi yung puro kababuhin yung pinag-uusapan nyo or nanonood ka sa internet, iba-iba yung pinapanood mo sa YouTube, kakascroll hanggang scroll, mapat sa'yo yung mga makikita mo na dapat hindi mo makita. So, salamat kasi may mga ganitong gawain kasi yun yung nagpapalakas sa atin, di ba? So, isipin natin kapag meron tayong pinagdadaanan, meron tayong mga kapatid, di ba? Yung kapatid na totoong makikinig sa sasabihin mo. Kasi kapag sa labas mo yung sinabi, wala, ipagkakalat yan ng nasa labas, di ba? Kasi kapag sa kapatiran mo sinabi yan, syempre may takot yun sa Lord, di ba? Hindi ka niya magkakalat kasi kasalanan yun di ba? Pag bumalitis yun, di ba? Ibang 5G yun. Ang lawak mo sa yung 5G na yun. Pero yun yung 5G na nakakasira, di ba? So, yun po. At kung wala na po, mag-closing prayer na po tayo. Sino po mag-closing prayer? Ay, ako pala. Sorry. Wala. Yun po. Tayo po muna tayo sa pangwagas na panalangin. Po, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa mga salita niyo po, Panginoon, na binigay niyo po sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat, Lord, na napakinggan namin yung mga salita po, Panginoon, na nagkaroon po kami ng oras, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng habag na makarating sa gawain, Panginoon. Lord, sa mga nagtitira pa, Panginoon, na oras sa hapong ito, Lord, kayo pong bahala, Panginoon, sa kaunti namin pagsasaluhan, Panginoon. Bless the food that we are about to partake, Panginoon, sa mga nagdiwang ng kaarawan, Panginoon. Lord, si Mrs. Glenda, si Brother Tony, si Brother Alan, Panginoon, na wala man siya dito, Panginoon. Bless them, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sa ila, Panginoon, ng buhay pa, Panginoon, buhay na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, na mas makilala ka pa nila, Panginoon. At higit sa lahat, yung ma-share yung salita mo, Panginoon, sa mga mahal nila sa buhay, Lord. Lord, maraming salamat sa pagkain na kakainin namin, Lord. Bless this food, na maging kalakasan namin, Panginoon, na magtatrabaho na naman kami bukas, Panginoon. Susunod naman kami, Panginoon,
laban na naman kami, Lord. Magkikiba ka sa mundo, Panginoon, bukas, Lord. Grant us protection, O Lord. Grant us always wisdom, Panginoon, na isipin ka namin lagi, Panginoon, lagi sa iyong makikonnect, Panginoon, through prayer, Panginoon, lagi ka namin hanapin sa bawat oras, sa bawat segundo ng buhay namin, Panginoon. Lord, kung napapahintulot mo kami, Panginoon, Lord, sa mga hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon, or hindi nakakalugod sa iyo, Lord, patawarin po kami, Panginoon, humingi po kami ulit na yung habag, Lord, patawarin mo kami, Panginoon, Lord, alam mo yung mga puso namin, yung mga naisip namin, Panginoon, Lord, kontrolin niyo po ito, Panginoon, Lord, huwag niyo po kaming hayaan na makabitin sa iyo, Panginoon, huwag niyo pong hayaan na humina yung connection namin sa iyo, Lord. Lord, palagi ka pong magparamdam at mag-remind sa amin na kailangan ka namin sa buhay namin, Lord. Dati ito ay binabalik namin at sinasama sa iyo nag-iisang pangalan. Please, we pray. Amen. Lord, kailangan po muna natin yung mga kapatid natin na celebrant! How old are you? Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Hindi, kahit kung kasi siya, kahit mga 2 linya lang. 2 linya ha? Ano ba? Sige, magpapakakon ko. Salamat po sa Lord. Muli, magandang hapon mga kapatid. Gusto ko lang din po magpasalamat, syempre una sa Lord, and syempre sa inyong mga lahat. Actually, yung birthday ko po dito sa Japan, syempre lagi pong dito talaga nakaka-celebrate kasi after ng Christmas at New Year na bakasyon, hindi talaga ako nakakapag-celebrate sa Pinas. Kaya po, nung wala pa po ako sa Lord, nagsiself-pity po talaga ako. Totoo po yan. Kasi parang, ang lungkot ba, na hindi ka makaka-celebrate nakasama ang pamilya mo. Ayun. Pero, talagang napakabuti ng Lord na this birthday, magaan lang. Na walang self-pity ba? Tapos, na ano pa po, timing pa na may gawain. Talagang masaya po ang puso ko. Thank you po sa inyo lahat. Ano po? Di ako, siyempre, salamat po naman sa Lord kasi binigyan na naman niya tayo ng panibagong buhay, panibagong pagkakataon para makasunod sa Kanya, para lingkod sa Kanya. Kasi kung ako po siya dito lagi, ako last year sa Pilipinas naman ako, din medyo okay naman yung celebration din kasi siyempre nagbakasyon ako, pinabat ko talaga din sa Pilipinas para kasama ang pamilya ko. Nung nandun naman, masaya naman kasi nandun yung pamilya ko, kasama ko yung anak ko, masaya pa. Pero dito, masaya din. Parehas lang naman siya. Kahit nang nag-celebrate ako kasi medyo matagal na rin naman ako dito sa gawain. Siguro nasa 8 years na rin siguro. Kaya nagsi-celebrate ako na lagi ko kasama ng gawain. Siguro sa pastora. Masaya kahit ngayon na simple nagkakasama tayo, hindi mo mararamdaman yung ikaw lang mag-isa. Yan ang sinabi ng mararamdaman niya kasi hindi pa niya nakikilala yung Panginoon. Pero salamat sa Lord, ngayon nakilala mo na, ito na yung simula ng lagi kang magiging masaya. Kasi nandito tayo sa gawain. Kasi basta nandito ka sa gawain ng Panginoon, sabi nga ni Brother Joshua, once na humina ang signal natin sa Panginoon, pwede ka niyang paluin. Mahirap, sabi nga pagka 7 beses ka lalo 7 beses ka, pwede pasukan sa mga iba. Ngayon, salamat sa Panginoon kasi nandito tayo lahat, nandito tayo para makinig, mag-aral. Ang sarap, di ba parang dati parang inisip natin
parang boarding mag-aaral, parang nakakatamad mag-aaral. Pero ngayon na naunawaan na natin, nararamdaman na natin, natanggap na natin sa buhay natin si Kristo. Ang sarap palang aralin kung ano yung dapat natin malaman tungkol sa Kanya. Yung dapat nating tanggapin ng galing sa Kanya. Napakasarap. Kasi pag nandito, lalo na pag nandito sina pastora, sina nanay, yung binibigay sa atin na wisdom ng Lord, na turunan ng pastor na galing sa Lord, talagang nakaka-bless, napakapalad natin na nakakapakinig tayo ng mga ganong salita ng Panginoon. Kaya yun lang ang gusto sa Lord na sana magpatuloy tayo, dire-diretso lang tayo sa Lord. Kasi pag nasa Lord tayo, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng isip sa puso. Laging magiging payapa yung puso natin, magiging malinis lagi, basta nandun na tayo sa Lord. Huwag tayong ihiwalay, lagi dapat tayo nakapagpapalad. So, as exciting na part, kakain na tayo eh! Ano ba ako tayo kakain? Picture mo lang tayo ng mga dalawang shots. At yun po, I'll take this time na mag-invite na rin next week kasi gawain po ulit na monthly visit kasi nila Pastora next week, 26 Sunday. 25 Sabado, nandito lang po sila Pastora. Konting fellowshipping, pero yung pinakagawain is Sunday. So 10:30 po pa rin po ganyan. So yun po, at ready na po tayo sa Victoria. Pagka